Bumukas ang pinto ng bahay ng biyenan ko at sumalubong sa amin ang mainit na liwanag kasama ang amoy ng pine tree at mga pampalasa. Lumitaw si Corazon, ang aking biyenan, sa hamba ng pinto na may malapad na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Joy, Paulo, at Maria at Pedro, manigong bagong taon. Tuloy kayo, tuloy kayo. Napakalamig sa labas, sabi niya, habang mabilis kaming hinahalikan sa pisngi. Medyo pilit ang tono ng kanyang sigla. Ibinaba ng asawa kong si Paulo ang dalang mamahaling bote ng alak sa ibabaw ng console table sa may pasilyo. Nakaangkla ako sa braso ng aking ina na si Maria. Ngumiti siya taglay ang kanyang nakagawiang kahinahunan. Tumango lang ng bahagya ang aking amang si Pedro. Salamat sa imbitasyon, Corazon, sabi ng aking ina. Ang boses niya ay laging kalmado. Nako, paano naman natin hindi ipagdiriwang ang medianoche ng magkakasama? Pamilya tayo, di ba? Sagot ni Corazon habang iginigiya kami papunta sa sala. Ang bahay ay napapalamutian ng mga mamahaling dekorasyon, ngunit tila walang personal na bakas. Mga ginintuang garland, isang mamahaling belen sa ilalim ng Christmas tree. Lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Sa sala, tumayo ang biyenan kong si Arturo mula sa kanyang silya. Ayan na pala sila, bulalas niya habang tinatapik sa likod sina Paulo at ang aking ama. Pedro, kumusta ang biyahe mula sa probinsya? Maayos naman, Arturo. Hindi masyadong matrapik gaya ng inaasahan. Sagot ng aking ama. Hinawakan ni Paulo ang kamay ko. Malamig ang kanyang mga daliri. Relax ka lang, bulong niya sa aking tainga. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ako ganoon kasigurado. May kakaiba sa paligid, isang tensyon na halos hindi mapansin na nagpapakaba sa akin. Siguro ako lang ito. Siguro dala lang ito ng bigat ng pagiging manugang, ang tagalabas, kahit na 5 taon na kaming kasal. Punta na tayo sa hapag, lumalamig na ang pagkain, anunsyo ni Corazon habang pinagkikiskis ang kanyang mga kamay. Sinundan namin siya sa pasilyo papunta sa dining room. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Pagpasok namin, tila bumaligtad ang sikmura ko. Malaki ang kwarto, na may mahaba at marangyang mesa sa gitna. Balot ito ng walang bahid na puting mantel na lino. Puno ng mga pino at mamahaling porselanang plato, kumikinang na crystal glasses, at mga kubyertos na pilak na kumikislap sa ilalim ng chandelier. May 12 upuan para sa pamilya ni Paulo, sa kapatid niyang si Bea at sa nobyo nito, at ilang malalapit na tiyuhin. Ngunit hindi lang iyon ang mesa. Sa isang sulok, malapit sa bintanang nakaharap sa madilim na hardin, may isang mas maliit na bilog na mesa. Sa ibabaw nito ay may mantel na pula at berde ang disenyo. Masaya tingnan, pero halatang pangaraw-araw lang. May 4 na upuan doon. 2 sa mga ito ay may nakalagay ng serbilyeta sa ibabaw ng mga mas simpleng baso ng tubig. Dumiretso si Corazon sa malaking mesa. Inaayos ang isang tinidor na perpekto naman na ang pagkakalagay. Hala, sige, maupo na kayo. Arturo, ikaw sa kabisera gaya ng dati. Paolo, dito ka sa tabi ng tatay mo. Bea, kayo ni James sa kabilang banda. Ang boses niya ay parang mabilis na bulong ng mga utos. Mabilis akong tiningnan ng hipag kong si Bea, isang tingin na parang humihingi ng paumanhin bago siya umupo sa tabi ng nobyo niya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kwarto habang nasa likuran ko ang aking mga magulang. Tumikhim si Arturo. Ang aking biyenan. Lumapit siya sa aking ama at palakaibigang tinapik ang balikat nito. Pedro, Maria, dahil kayo ang mga panauhing pandangal natin ngayong taon, naisip ko na mas magiging komportable kayo rito sa maliit na mesa. Sabi niya habang dahan-dahan, ngunit may diin, na iginigiya ang ama ko patungo sa mas maliit at mas tahimik na mesa, malayo sa ingay ng mga kabataan. Kumumbot ang noo ng aking ama, tiningnan ang maliit na mesa, at pagkatapos ay ang malaking mesa na puno ng kinang at pangako. Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga sa isang iglap. Ang aking ina, sa kabilang banda, ay napanatili ang kanyang banayad na ngiti. Isang ngiti na pamilyar sa akin. Iyon ang ngiting ginagamit niya kapag nasasaktan siya, pero ayaw niyang ipahalata. Napakamaalalahanin mo naman, Arturo, sabi ni Maria, at hindi nanginig ang kanyang boses. Oo, mas tahimik nga rito. Umupo siya. Sumunod ang aking ama, mabagal at mabigat ang kilos. Ang tunog ng kanyang upuan na kumiskis sa kahoy na sahig ay parang isang panaghoy. Ibinuka ko ang aking bibig.
May sasabihin sana ako. Tatanungin ko sana kung bakit hindi na lang kami magtabi-tabi lahat. Kahit medyo masikip, o mag-aalok na doon na rin ako uupo kasama nila. Ngunit hinawakan ni Paulo ang aking siko, nang mas mahigpit kaysa sa kinakailangan. Joy, sabi niya, at ang tono niya ay isang utos na nagbabalat kayong pakiusap. Halika, nandito ang upuan mo. Humarap ako sa kanya. Ang mga mata niya, na madalas ay mainit at malambing, ay matigas at nagmamakaawa ng pananahimik. Huwag kang magsimula. Iyon ang sinasabi ng mga mata niya. Huwag mong sirain ang gabi. Mula sa kanyang trono sa kabisera ng malaking mesa, nag-angat ng tingin si Corazon. Oo, Joy. Hija? Maupo ka na? Bakante ang tabi ni Paulo. Sige na, nakahanda na ang hapunan. Ito ay isang perpektong patibong, isang imposibleng pagpili, ang sundin ng aking asawa at pagtaksila ng aking mga magulang, o samahan ng aking mga magulang at gumawa ng eksena na sila mismong mga magulang ko ay ayaw mangyari. Tiningnan ako ng aking ina, at gumawa siya ng halos hindi mapansin na pag-iling. Tila sinasabi niyang, ayos lang. Naramdaman ko ang buhol ng galit at hiya na humihigpit sa aking lalamunan, ngunit sumunod ako. Nagpadulas ako sa upuang inihanda ni Paulo sa tabi niya. Ang silya ay gawa sa balat, mataas, at naguutos ng respeto. Mula roon, kitang-kita ko ang likod ng aking ama sa maliit na mesa, at ang kalmadong mukha ng aking ina. Tagay, para sa bagong taon. Itinaas ni Arturo ang kanyang baso mula sa kalayuan ng kanyang kabisera. Bumulong kaming lahat. Cheers! Ang kalansing ng mga baso sa malaking mesa ay masaya. Sa maliit na mesa, ang tunog ay mas mahina, mas malungkot. Nagsimula na ang hapunan at kasabay nito, may isang bagay na nasira. Isang bagay na nadarama kong hindi na madaling maibabalik pa. Dumating ang unang putahe, o mas tamang sabihin, ang mga unang putahe, para sa malaking mesa. Ang sa amin, nagdala si Luz, ang batang kasambahay, ng isang malaking porselanang lalagyan ng sabaw. Formal na naghain si Corazon. Gourmet pumpkin soup na may roasted pine nuts. Espesyal na recipe ito mula pa sa lola ko. Hindi ito basta-bastang nakikita kung saan-saan. Anunsyo niya habang pinupuno ang mga mangkok. Napakabango at malapot ang sabaw. Mula sa kinauupuan ko, nakita ko kung paano lumapit si Luz sa mesa ng aking mga magulang. Sa kanyang mga kamay ay may dalang-dalawang simpleng puting mangkok. Walang malaking lalagyan. Dahan-dahan niya itong ibinaba sa harap nila. Simpleng sabaw lang po, sabi ng kasambahay sa mababang boses. Halos nahihiya. Clear broth lang po para sa medianoche. Tiningnan ng ama ko ang kanyang plato, pagkatapos ay ang sa amin. Hindi siya nagsalita, kinuha niya ang kanyang kutsara. Tinikman ng aking inang si Maria ang kanyang sabaw. Napakainit at nakagiginhawa. Salamat, sabi niya kay Luz nang may kabaitan na dumurog sa puso ko. Si Bea, ang kapatid ni Paulo, ay humigop ng kanyang pumpkin soup at umungol sa sarap. Ma, napakasarap. Tulad ng dati. Nasa kalidad ng mga sangkap yan, anak. At sa kung paano mo ito lutuin. Nakangiting sagot ni Corazon. Pagkatapos ay sumulyap siya sa kabilang mesa. Maria, ayos lang ba kayo dyan? Gusto niyo ba ang sabaw? Perpekto para magsimula. Corazon, napakagaan sa tiyan. Sagot ng aking ina. Ang boses niya ay kasing linaw ng tubig na tumatawid sa kwarto. Si Paulo na nasa tabi ko ay kumakain ng nakayuko. Pinaglaruan ko lang ang masarap na sabaw gamit ang aking kutsara. Ang pangunahing putahe ang naging pinal na dagok. Para sa amin, naglabas sina Luz at Corazon ng isang napakalaking bandehado. Sa ibabaw nito ay mayroong roast beef tenderloin, makatas, inihaw ng perpekto, pinalilibutan ng mga inihaw na patatas at gulay. Ang amoy ng taba ng karne at rosemary ay pumuno sa kwarto. Tumiyo si Arturo upang hiwain ito, gang may seremonya. Wagyu beef ito mula sa Bukidnon, yung mga pinapastol sa malalawak na damuhan. Inirereserba namin ito para sa mga espesyal na okasyon, pahayag ng biyenan ko habang hinihiwa ng kutsilyo ang kulay rosas na karne na parang mantikilya lang. Naglaway ako, pero dahil sa pandidiri, hindi sa gutom. Dahil sa pagkakataong iyon, muling lumapit si Luz sa maliit na bilog na mesa. Sa kanyang mga kamay ay walang bandehado, kundi dalawang malalim na plato lamang. Sa bawat isa ay may rasyon ng ginisang monggo na may maliliit na hiwa ng chicharon.
At sa isang hiwalay na basket ay may tinapay. Hindi iyon ang malutong na dinner roll na mayroon kami. Hindi iyon ang masarap na pandesal na kapag hinati ay may malambot na gitna, kundi makunat na tinapay na nang hatiin ng tatay ko ay gumawa ng tuyo, halos marahas na tunog. Tinapay ito kahapon, makunat na tinapay. Monggo, pampaswerte sa bagong taon, sabi ni Corazon mula sa kanyang upuan na tila nagbibigay ng isang mapagbigay na paliwanag. Ibinaba ng tatay kong si Pedro ang kanyang kutsilyo sa mesa. Mahina lang ang pagtunog nito, ngunit sa biglaang katahimikang namayani, umalingaw-ngaw ito na parang putok ng baril. Namumuti ang kanyang mga buko sa higpit ng pagkakahawak niya sa gilid ng mesa. Dahan-dahang ipinatong ng aking ina ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ng aking ama. Hindi siya tiningnan ng aking ama, huminga lang ito ng malalim. Pagkatapos ay kinuha niyang muli ang kutsara at sinimulang kainin ang monggo sa pamamagitan ng mababagal at tiyak na galaw. Ang bawat subo ay tila kumukuha ng labis na lakas mula sa kanya. Hindi ko na matiis. Bakit monggo ang kinakain nila? Tanong ko. At naging kakaiba ang boses ko. Masyadong malakas sa kwartong puro tunog lang ng mga kubyertos ang naririnig. Tumigil ang lahat. Hinawakan ni Paulo ang braso ko at pinisil ito. Joy. Itinaas ni Corazon ang isang kilay na inosente ang anyo. Yung monggo? Naku anak, tradisyon yan. Pampaswerte raw yan. Inisip ko kasing mas magugustuhan ni na Maria at Pedro ang isang bagay na mas simple, mas pang-probinsya, hindi katulad nitong mabigat na karne na minsay nakakasira ng tiyan kung hindi ka sanay. Sanay pong kumain ng kahit ano ang tatay ko, sabi ko. At ang panginginig ng aking boses ay napalitan ng malamig na galit. At hindi ko makita kung ano ang malas sa pagkain ng iisang putahe. Joy, parang awa mo na. Supling bulong ni Paulo. Medianoche ngayon. Eksakto, sagot ko na nakatingin na sa kanya ngayon. Medianoche ngayon, at ang mga magulang ko ay kumakain ng monggo at makunat na tinapay sa isang sulok. Umubo si Arturo na halatang hindi komportable. Sige na. Wag nang palakihin. Maraming pagkain. Pedro, Maria, gusto niyo ba ng kaunting roast beef? Pilit ang alok. Huli na, tila isang mas matinding insulto. Nag-angat ng tingin ang aking ama. Ang kanyang mga mata, na karaniwan ay kalmado, ay kasing lamig ng yelo. Ayos na kami sa monggo namin, Arturo. Ayaw naming mabawasan ang espesyal niyong karne, sabi niya, at ang salitang espesyal ay bumagsak ng may matinding bigat. Ma, sabi ko habang nakatingin sa kanya. Halikayo. Maupo kayo rito sa amin. Isisingit natin ang mga upuan. Tiningnan ako ng aking ina. Naroon pa rin ang ngiti niya. Pero ngayon ay nakikita ko na ang walang katapusang kalungkutan sa kanyang mga mata. At may isa pa. Isang kalmadong determinasyon. Hindi na anak. Ayos na kami rito. Ayaw naming makaabala. I-enjoy nyo na ang hapunan ninyo. Pero ma, Joy. Malambing ang boses ng aking ina, ngunit hindi ito nag-iwan ng puwang para sa pagtutol. Hayaan mo na. Napabagsak ako sa aking upuan. Talunan. Kumukulo ang galit sa aking loob. Iniwasan niya ang aking tingin. Nakatutok lang sa paghiwa ng kanyang karne sa maliliit na piraso. Sinubukan muling ibalik ang usapan sa malaking mesa, pilit at naiilang na pinag-uusapan ang panahon at mga plano para sa bagong taon. Puro hungkag na ingay lang iyon. Tinititigan ko ang likod ng aking ama. Ang bawat kalamnan niya ay tensyonado. Ang bawat subo ng monggo, ang bawat kagat doon sa makunat na tinapay na kailangan pa niyang isawsaw sa sabaw para lang makain, ay isang kahihiyan na napilitan akong panoorin. At ang aking ina ay nakangiti. Laging nakangiti. Habang dinudurog ang kanyang puso, nakangiti siya. Nagbuhos pa ng alak si Corazon, tumatawa sa isang biro ng kanyang manugang na si James. Patuloy na umiikot ang mundo sa malaking mesa. Sa sulok, malapit sa madilim na bintana, tila huminto ang oras sa isang mabigat at masakit na katahimikan. Nagpatuloy ang hapunan, ngunit para sa akin, dumating na ang bagong taon na nakabalot sa mapait na balat ng lumang tinapay at sa makahulugang katahimikan ng aking ina. Ang katahimikang sumunod sa mga salita ng aking ama ay mabigat at puno ng tensyon. Tanging ang kalansing ng mga kubyertos sa porselana ang naririnig. Binasa ni Corazon ang katahimikan.
Ang kanyang boses ay matamis, ngunit matalim. Itong karne, Arturo, napakasarap. Parang yung kinain natin noon sa hasyenda ng mga kumpare natin sa Batangas. Natatandaan mo? Sabi niya, na inihahayag ang komento sa lahat at sa wala sa malaking mesa. Yung mga nag-aalaga ng baka sa rancho? Tanong ni Bea habang humihigop ng alak. Sila nga, ang mga lehitimong alta sosyedad. Ang mga baka nila ay malayang nanginginain sa mga pribadong pastulan. Halata naman sa lasa, sa lambot. Hindi lang ito basta-basta. Patuloy ni Corazon habang delikadong hinihiwa ang isa pang piraso ng karne. May mga produkto na para lamang sa mga mapiling panlasa. Para sa mga taong marunong magpahalaga sa tunay na halaga ng mga bagay. Ang ibang bagay ay mas karaniwan, pang-araw-araw lang. Tiningnan ko ng diretso ang biyenan ko. Hindi niya binalik ang tingin ko. Nakangiti siya, nasisiyahan, ninanamnam ang sarili niyang talumpati. Mula sa maliit na mesa, ang kalmadong boses ng aking ina ay dumating na parang balsamo. Ang kalidad ay laging dapat ipagpasalamat, Corazon, pero minsan, ang simpleng bagay, kapag ginawa ng maayos, ay mas nakakabusog kaysa sa mga marangya. Ang monggo halimbawa ay simple lamang, ngunit binubusog nito ang katawan at ang kaluluwa. Tapat ito. Bahagyang kumunot ang bibig ni Corazon. Siyempre Maria, kanya-kanyang panlasa yan. Gusto naming magdiwang gamit ang pinakamaganda. Tradisyon na namin ito. Si Paulo, na nasa tabi ko ay bumulong. Pakiusap. Joy, huwag ka nang sumagot. Binigyan ko siya ng hindi makapaniwalang tingin. Hindi sasagot? Paano ko gagawin iyon? Bawat salita ng nanay niya ay nakakalasong palaso. Na nagbabalat kayong walang kwentang usapan. Sinubukan ni James, ang nobyo ni Bea, isang matangkad at magalang na lalaki, na ibahin ang usapan. Ano ba ang mga plano ninyo ngayong Enero? Gusto naming pumunta sa Niseko sa Japan para mag-ski. Ah, sa Japan. Singit ni Arturo, na halatang nagpapasalamat. Napakagandang ideya. Kami naman ay madalas pumunta sa Sagada, sa may kabundukan malapit sa probinsya namin, sabi ng aking ama nang hindi nag-aangat ng tingin mula sa kanyang plato. Kahit malamig, basta may masarap na kape at apoy, masaya na at mas masarap kumain ng mainit na nilaga kaysa sa mga kanapes. Nagkaroon na naman ng katahimikan. Umubo si Bea. Kumbaga, kanya-kanya tayo ng kinagawian. Sabi niya na sinusubukang maging tagapamayapa. Eksakto, pagpapatibay ni Corazon habang pinupunasan ang labi gamit ang serbilyeta. Ang mga tradisyon ang naglalarawan sa atin, ang naghihiwalay sa isang pamilya mula sa isa pa. Kaya napakahalaga na panatilihin ang mga ito at huwag hayaang palabnawin ito ng mga impluensya mula sa labas. Sa pagkakataong ito, dumapo ang tingin ni Corazon sa akin. Mabilis iyon, ngunit kasing linaw ng kidlat. Ako ang impluensya mula sa labas. Ang pamilya ko, kasama ang monggo at simpleng buhay sa probinsya, ang siyang nagbabantang magpalabnaw sa kanyang mga pinahahalagahang tradisyon. Naramdaman ko ang pagkulo ng aking dugo. Tatayo na sana ako. May sasabihin sana ako na hindi ko na mababawi pa. Ngunit muling nagsalita ang aking ina. Magaan at tila nag-uusisa ang tono niya. Napaka-pamilyar niyan, Corazon. Pinag-uusapan ninyo ang mga tradisyon. Sa pamilya rin namin, may tradisyon kami tuwing medianoche. Palaging sinasabi ng lola ko na, ang panghimagas ang pinakamahalaga, ang grand finale, dahil pinapatamis nito ang paparating na taon. Tumawa ng mahina si Corazon. Ang ganda naman! Kami naman, ni Bea at ako, bumili ng mga premium cakes at imported na tsokolate mula sa pinakasikat na bake shop sa Makati. Siyempre, tango ng aking ina. Taglay ang mahiwagang ngiti. Maganda rin iyan. Pero ang tradisyon namin ay mas kailangan ng gawa. Palaging ginagawa ng lola ko ang panghimagas gamit ang sarili niyang mga kamay, gamit ang mga sangkap na minsay nang gagaling pa sa malalayong lugar. Iyon ang regalo niya para sa pamilya. Isang tunay na regalo, ginawa ng may panahon at pagmamahal, hindi binili. Tila bahagyang na-offend si Bea. Napakataas din po ng kalidad ng mga panghimagas namin. Oh, hindi ko pinagdududahan yan, anak. Malambing na pagputol ni Maria. Sinasabi ko lang na may iba't ibang uri ng tradisyon. Ang iba ay nabibili, ang iba ay binubuo. Kumunot ang noo ni Corazon. Hindi niya lubos maintindihan kung saan papunta ang aking ina. Pero hindi niya gusto ang tono nito. Mabuti na lang at ngayong gabi kami ang maghahanda ng panghimagas.
kaya hindi mo na kailangang mag-alala sa pagbuo ng kahit ano, Maria. Sabi niya, na may tensyonadong ngiti. Napakabait mo naman, sagot ng aking ina. Pero alam mo na, dahil napaka-tradisyonal ko, nagdala rin ako ng isang maliit na handog para sigurado, isang gawang bahay na matamis, isang napaka-espesyal. Natahimik kaming lahat sa malaking mesa. Naalarmang tumingin sa akin si Paulo. Bahagyang namutla si Corazon. Nagdala ka ng dessert? Tanong niya. Natila ba sinabi ng aking ina na nagdala siya ng ligaw na hayop? Oo, recipe ito ng lola ko sa tuhod. Napakaluma na. Ginagawa ko lang ito sa mga espesyal na okasyon, sabi ni Maria. At pagkasabi ng espesyal, nagkaroon ng diin sa kanyang boses na nagpatuwid ng upo maging kay Arturo. Hindi na talaga kailangan, panimula ni Corazon. Ngunit nakatayo na ang aking ina. Siyempre kailangan, Corazon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi ko ito ibabahagi sa ganitong gabi. Ito ang tradisyon ko, at tulad ng sinabi mo, ang mga tradisyon ay dapat igalang. Pwede ba akong pumunta sa kusina sandali? Ang tanong ay lumutang sa hangin. Isa itong pakiusap, ngunit tunog utos isang magalang ngunit hindi matututulang utos. Tiningnan ni Luz, ang kasambahay, si Corazon, naghihintay ng direksyon, nakabuka ng bahagya ang bibig ng biyenan ko. Hindi siya makatanggi ng hindi nagmumukhang bastos, lalo na pagkatapos ng kanyang sermon tungkol sa pagtanggap sa bisita at mga tradisyon ng pamilya. Medyo magulo pa ang kusina, bulong niya. Huwag kang mag-alala, sanay ako sa kusina, at sigurado akong hindi naman magagalit si Luz na tulungan ako ng kaunti, di ba iha? Sabi ng aking ina na nakatingin sa bata. Si Luz, na halatang nabigla sa atensyon, ay nagpasalamat at mabilis na tumango. Nang hindi na naghintay, naglakad si Maria patungo sa pasilyo kung saan niya iniwan ang kanyang coat at isang malaking tela na bag. Nakatitig kaming lahat sa kanya na parang naparalisa. Sa unang pagkakataon buong gabi, napangiti ang aking ama. Isang maliit na ngiti, halos tupi lang sa gilid ng labi, pero puno ng matinding pagmamalaki. Bumulong ng desperado si Paulo sa tainga ko. Ano bang ginagawa ng nanay mo? Magiging sako na ito. Hindi ako sumagot. Pinapanood ko ang aking ina, na bumabalik sa pinto ng dining room dala ang kanyang bag. Tila mas tumangkad siya, mas kumpiyansa. Ang galit at hiya na naramdaman ko kanina ay napalitan ng pananabik. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman kong hindi kami lubos na nasa awa ni Corazon. Kailangan ko lang ng kaunting espasyo sa counter, Corazon. Tanong ng aking ina na tila nang hihingi ng pinakanormal na bagay. Napilitan si Corazon. Tumango na lang siya ng pilit. Oo, sige. Sige lang. Ngumiti sa kanya si Maria. Isang malapad at totoong ngiti na hindi umabot sa mata. Perpekto. Kung gayon, sa pahintulot mo, paparating na ang tunay na panghimagas. Nawala si Maria sa kusina dala ang kanyang tela na bag at nakasunod si Luz. Sumara ang pinto ng kusina. Isang naiilang na katahimikan ang bumagsak sa dining room. Sa malaking mesa, nakatingin lang kami sa aming mga plato na ngayon ay ubos na. Wala na ang mamahaling roast beef, tanging mga mantsa na lang ng mantika at buto ang natira. Sa maliit na mesa, ubos na rin ang mangkok ng monggo ng aking ama. Ang makunat na tinapay ay nakain hanggang sa huling mumo. Isang tahimik na patunay. Binasa ni Corazon ang katahimikan. Pilit siyang tumawa. Aba, anong sorpresa. Ang galing palang mag-host ni Maria. Kahit kayo ang mga bisita rito. Sabi niya na may halong inis sa boses. Siguradong masarap yan, kahit ano pa man yan. Dagdag ni Bea nang walang gaanong kumpiyansa. Lumapit sa akin si Paulo. Anong dala ng nanay mo? Tanong niya sa isang nagmamadaling bulong. Hindi kaya kakaiba yan? Pagkain ba yan sa probinsya niyo? Tiningnan ko siya ng malamig. Oo, galing probinsya. At sigurado akong 1,000 beses na mas masarap yan kaysa sa anumang binili sa paboritong bake shop ng nanay mo. Joy, huwag kang magsimula. Wala akong sinisimulan, Paolo. Kayo ng pamilya mo ang nagsulat ng script para ngayong gabi. Ngayon, sinusundan lang namin ang eksena. Tumikhim si Arturo. Sige na, sige na. Magandang detalye yan. Isang gawang bahay na panghimagas na may magandang layunin. Mula sa kanyang sulok, nagsalita sa unang pagkakataon ng aking ama matapos ang ilang sandali. Ang boses niya ay malalim, malinaw.
Hindi lang ito basta gawang bahay na panghimagas, Arturo. Ito ang medianoche dessert ng pamilya ng asawa ko. 5 henerasyon na ang nakalipas simula nang gawin ito. Isang beses lang ito ginagawa sa isang taon, para lang sa pamilya. Ang kanyang mga salita ay mas nagpakunot sa noo ni Corazon, para lang sa pamilya. Isa itong mensahe. Ibinato ito ng aking ama, na parang isang hamon. Hindi nila kami tinuring na pamilya. Ngunit tatratuhin sila ng aking ina na parang kabilang sila rito. Mula sa kusina, nagsimulang makarinig ng mga tunog. Ang tunog ng isang mangkok, kalansing ng mga kagamitan. Hindi ito tunog ng isang taong naglalabas lang ng isang handa ng pagkain mula sa isang Tupperware, tunog ito ng taong nagluluto. Pero ano bang ginagawa niya? Bulong ni Corazon, na hindi na mapigilan ang sarili. Sinubukan ni James na pagaanin ang sitwasyon. Baka nagluluto ng biko. Madalas gawin iyon ng lola ko. Hindi yan biko, sabi ko, kahit hindi ko rin alam kung bakit ko nasabi iyon, pero tiwala ako sa aking ina. Sa kanyang kalmadong ngiti, sa kanyang tahimik na determinasyon. Lumipas ang 10 minuto, tapos pinti na, nakakabaliw ang paghihintay. Tinitingnan ni Corazon ang pinto ng kusina bawat 30 segundo. Sinubukang kausapin ni Arturo ang aking ama tungkol sa basketball. Maikli lang ang mga sagot ng aking ama. Sa wakas, bumukas ang pinto ng kusina. Naunang lumabas si Luz. Nanlalaki ang mga mata niya, na tila ba nakakita ng himala. Dala niya sa kanyang mga kamay ang isang malaki at antigong tansong bandehado, kumikinang ito. Sa likuran niya, lumabas ang aking ina. Nakasuot siya ng simpleng apron sa ibabaw ng kanyang damit. May kaunting arena sa kanyang pisngi. Sa kanyang mga kamay ay may dala siyang malalim na ceramic na mangkok at isang maliit na telang supot. Pigil hininga kaming lahat. Ipinatong ni Maria ang tansong bandehado sa gitna ng aming malaking mesa, na walang pangingiming itinulak palayo ang mga platito ng tsokolate at macarons na binili nila. Ibinabari ni Luz ang mangkok at ang supot sa tabi nito. Pasensya na sa paghihintay. Sabi ng aking ina na may buong pagkabihasa. May mga bagay na hindi dapat minamadali. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron. Pagkatapos ay isa-isa niyang tiningnan ang lang lahat. Ang kanyang tingin ay matapat na dumapo kay Corazon. Si Corazon ay naging isang napakagandang host na naghain nitong napaka-espesyal na karne, kasama pa ang napakasarap na alak na ito, kaya gusto kong suklian ito, ng isang bagay na may tunay na halaga, at hindi nabibili. Gawa ng kamay. Ibinuka ni Corazon ang bibig niya, ngunit walang lumabas na tunog. Binuksan ni Maria ang mangkok. Isang matapang, malalim, at komplikadong amoy ang pumuno sa kwarto. Hindi ito yung simpleng tamis ng tsokolate. May iba pa. Amoy ng malapot na pulot, bulaklak at maiinit na pampalasa. Ito, sabi niya sabay turo sa mangkok, ay wild honey mula pa sa Palawan, galing sa isang kaibigang nag-aalaga ng bubuyog. Hindi ito ibinebenta. Ibinibigay ito bilang regalo. Isinawsaw niya ang kahoy na kutsara sa malapot at ginintuang pulot, at dahan-dahan itong pinatak sa ibabaw ng tansong bandehado. Nakabuo ito ng isang perpekto at kumikinang na bilog. Pagkatapos ay binuksan niya ang maliit na telang supot. Naglabas siya ng isang dakot ng inihaw na mani, ito ay malalaki. Pare-pareho ang kulay kape. Mga premium na pili nuts mula sa Bicol. Ang pinakamataas na kalidad na inihaw ngayong umaga ay ikinalat niya sa ibabaw ng bilog na pulot. Ang kaibahan ng ginto at kape ay napakaganda. Mula sa isa pang maliit na pakete, naglabas siya ng maliliit na hibla na kulay matapang na pula. Saffron ang mga tunay na hibla, hindi pulbos, para sa kulay at para sa kaluluwa. Ang mga hibla ay bumagsak na parang mga pulang gintong sinulid sa ibabaw ng pulot. Nagpakawala ng maliit na singhap si Corazon. Ang saffron na nasa anyong hibla ay napakamahal. Isang karangyaan, hindi tumigil si Maria. Naglabas pa siya ng pine nuts, mga piraso ng pinatamis na balat ng dalandan, at isang kurot ng pinulbos na cinnamon bark. Sa pagkakataong iyon, ang bawat sangkap ay maingat na inilalagay, na tila may paggalang sa higaan ng pulot. Balot ng matinding katahimikan ang kwarto, tanging ang malambing na boses ng aking ina ang naririnig. Tinatawag itong pulot ng swerte ng lola ko sa tuhod. Hindi ito ordinaryong panghimagas, isa itong pangako. Ginagawa ito gamit ang pinakamaganda sa pinakamagandang makukuha ng pamilya para sa taong iyon para ibahagi, dahil ang swerte, sabi niya, ay walang silbi kung hindi ipapamahagi. Panghuli, mula sa isang maliit na bote,
Nagbuhos siya ng malinaw na likido sa ibabaw ng timpla, lambanog mula pa sa Batangas, para magbigay lakas. Nagsindi siya ng posporo, at maingat na inilapit iyon sa gilid ng bandehado, kung saan naipon ang kaunting alak. Isang banayad na asul na apoy ang pumailan lang. Sumayaw ito sa ibabaw ng pulot, mga pili, at mga pampalasa, lalo pang tumindi at nag-iba ang amoy nito. Nakakalasing, nakakabighani. Lahat kami ay nanonood na parang na-hypnotize habang sumasayaw ang asul na apoy at pagkatapos ay dahan-dahang namamatay na nag-iwan ng mas malalim na kintab sa pulot at bahagyang na-caramelize ang mga pine nuts. Kumuha si Maria ng malaking kutsara at hinalo ito upang pagsamahin ang lahat. Pagkatapos ay tiningnan niya si Luz. Hija, mayroon ba tayong maliliit na platito o mangkok? Kahit ano pwede. Opo ma'am, bulong ni Luz, at patakbong nagpunta sa kusina. Pagkatapos ay humarap ang aking ina sa mesa, hindi lang sa malaking mesa, kundi sa lahat ng tao sa kwarto. Ayon sa tradisyon, kinakain itong mainit-init gamit ang kutsara, at ang unang titikim dapat ay ang pinakabata sa bahay para habang buhay ang swerte niya. Ngunit dahil walang bata rito, kaya tumigil siya at sinalubong niya ang tingin ni Luz na pabalik na dala ang mga platito. Luz! Anak! Ikaw ang pinakabata rito. Gusto mo bang mauna? Napatigil ang kasambahay, tumingin kay Corazon, tapos sa aking ina, tapos sa mga platito. Ako po, hindi po ako kapamilya, nauutal niyang sabi. Ngayong gabi, sa bahay na ito, pamilya tayong lahat. Sabi ni Maria na may matamis ngunit hindi matitinag na paninindigan, at ang swerte ay kailangang ibahagi. Heto, inabutan niya ito ng platito na may bahagi ng ginintuang panghimagas, umuusok, puno ng pili, pine nuts, at mga hibla ng saffron na parang mga alahas. Si Luz, na may mga luhang nangingilid sa mga mata, ay kinuha ang kutsarang iniaalok ng aking ina at sumubo. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ang nagsabi ng lahat. Isang kaligayahan. Purong kaligayahan. Napakasarap po, bulong niya. Doon lang muling nakapagsalita si Corazon. Namumutla siya. Ang lahat ng kanyang palabas, ang kanyang espesyal na karne, ang mga komento niya tungkol sa tradisyon at kalidad ay na-knockout ng isang babaeng naka-apron na may dalang pulot at saffron. At ano ba iyan? Nagawa niyang sabihin na may paos na boses. Ngumiti sa kanya ang aking ina. Iyon ang pinakamalapad at pinakatotoong ngiti na ibinigay niya kay Corazon sa buong gabi. Ito ang tradisyon namin, Corazon. Gusto niyo bang tikman? Ang unang subo ni Luz ay tila pagsira ng isang sumpa ng huwad na karangyaan at mga nakalkulang distansya. Ang kanyang ekspresyon, na puno ng pagkamangha at purong sarap, ay imposibleng pekein. Ito, para itong langit, bulong niya, habang isinusubo ang isa pang kutsarita bago pa man matapos ang una. Isang bulong-bulungan ang umikot sa mesa. Ang pananabik ay tumalo sa pagkailang. Si Maria, na may kahinahunan ng isang general na nagpakalat ng kanyang mga tropa, ay nagsimulang maghain sa iba pang mga platito. Para sa iyo, Pedro, sabi niya. Inilalagay ang una sa kamay ng aking ama. Tumango siya na may tingin kung saan nagniningning ang matinding pagmamalaki. Kinuha niya ang kanyang kutsara at kumain. Wala siyang sinabi, pumikit lang siya. Pagkatapos ay lumapit si Maria sa aming malaking mesa. Ang kanyang apron na may bahid ng arena ay parang isang bandila. Naghain siya kay Bea at pagkatapos ay kay James. Pareho nilang tinikman ito. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Diyos ko, Tita Maria, ang sarap nito. Anong sangkap nito? Panahon at pagmamahal. Sagot ng aking ina habang pinagsisilbihan si Arturo na tinititigan ang platito na tila ba naglalaman iyon ng tunaw na ginto. Pero yung honey, yung saffron, bulong ni James, sinusuri ang isang pulang hibla. May pinakamataas itong kalidad. Tinapos ni Maria sa pamamagitan ng paglalagay ng platito sa harap ni Paulo. Tiningnan ng asawa ko ang panghimagas. Pagkatapos ay ako. Pagkatapos ay ang ina niya. Tila naging bato si Corazon. Pinapanood kung paano naglaho ang kanyang autoridad sa kusina sa bawat kutsarang isinusubo ng sarili niyang mga anak. Sa wakas, humarap ang aking ina kay Corazon. Inalok niya ito ng isang platito para sa nag-imbita. Ang taong naging dahilan ng lahat ng ito. Isang pambihirang taktika.
Isang atake na ginawa ng may ngiti at pulot. Hindi nakatanggi si Corazon. Kinuha niya ang platito gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ang kutsara, at nakatingin kaming lahat sa kanya. Sumubo siya. Ang naging reaksyon ng katawan niya ay hindi mapigilan. Pumikit siya ng sandali, pinagtaksilan siya ng sarili niyang pakiramdam. Ang lasa, ang tekstura, ang pagiging komplikado nito ay napakasarap. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang mukha niya ay isang maskara ng tunggalian, galit, hiya, at isang sarap na kinamumuhian niyang maramdaman. Ayos naman. Nagawa niyang sabihin, ibinababa ang kutsara sa ibabaw ng plato, na gumawa ng tuyong kalansing. Ayos lang? Sumabog si Bea habang puno ang bibig. Ma, napakasarap nito. Tita Maria, kailangan niyo pong ibigay sa akin ang recipe. Naku, lihim ito ng pamilya. Malambing na sabi ng aking ina. Inihahain sa akin ang huling bahagi, katulad ng baka mula sa inyong paboritong hasyenda. May mga bagay na hindi ibinabahagi ang pamamaraan, kundi inireregalo lang. Ang salitang ireregalo ay lumutang sa hangin. Lalo pang namutla si Corazon. Wala siyang iniregalo. Naglagay siya ng mga kondisyon. Nanlait siya. Ipinakita niya ang pinakamagandang karne niya bilang tropeo, hindi bilang regalo. Napakabigat sa bulsa ng lahat ng ito, hindi ba? Tanong ni Arturo, na kumukuha pa ng isang kutsara. Tila takaw na takaw. Ang saffron pa lang. Hindi mahalaga ang presyo, Arturo, sabi ng aking ama mula sa kanyang mesa. At ang boses niya ay malakas, malinaw, sa unang pagkakataon ngayong gabi. Ang mahalaga ay ang intensyon. Dinala ng asawa ko ang pinakamaganda sa pinakamagandang meron sa bahay namin para ibahagi. Nang walang itinatangi, tumigil siya at tumingin ng diretso sa biyanan ko. Iyon ang tunay na regalo sa bagong taon. Ang ibahagi ang pinakamaganda mong meron nang hindi ito itinatago para lang sa sarili mo. Nakakabingi ang katahimikang sumunod. Ang paratang ay malinaw, elegante, walang mali. Kumapit si Corazon sa gilid ng mesa. Namumuti ang kanyang mga buko. Nagbahagi. Nagbahagi rin naman kami. Nauutal niyang sabi. Yung makunat na pandesal? Yung monggo? Tanong ko. At ang boses ko ay parang latigo. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hindi pagbabahagi yon, Corazon. Pamimigay ng tira-tira yon. Joy? Angil ni Paulo. Pero isa itong mahinang bulong, walang puwersa. Hindi, Paulo. Tama na, sabi ko habang humaharap sa kanya. Buong gabi. Buong gabi. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Medianoche ngayon. Sinubukan niya ulit, pero nanginig ang boses niya. Eksakto. Medianoche. Sigaw ko, at ang mga luhang pinigilan ko buong gabi ay sa wakas bumagsak, ngunit iyon ay luha ng galit, hindi ng lungkot, at tinrato ang pamilya ko na parang mga pulubi. Sa isang sulok, may magkaibang plato, may magkaibang pagkain, at wala kang sinabi? Napayuko si Paulo na halatang wasak. Biglang nahanap ni Corazon ang kanyang matinis at depensibong boses. Gusto ko lang na maging komportable sila, na magkaroon sila ng privacy. Hindi lahat ng tao ay nakaka-appreciate sa iisang bagay, Joy. Ang mga magulang mo ay mas simple. Dahan-dahang ibinaba ng aking inang si Maria ang malaking kutsara sa tansong bandehado. Ang tunog ng metal ang kumuha sa atensyon ng lahat. Tama ka, Corazon, sabi niya. At ang tono niya ay palakaibigan, halos tila nagtuturo. Simple lang kami, kasing simple nitong panghimagas. Pulot, mani, pampalasa, walang hindi kilala sa loob ng maraming siglo. Ngunit ang pagiging simple, Corazon, ay hindi kasing kahulugan ng paghihikahos o kalupitan. Tumigil siya habang nakatingin sa ginintuang panghimagas. Ang tunay na kahirapan ay nasa pusong hindi marunong magbahagi. Sa pusong itinatago ang mabuti para sa sarili at ipinamamahagi ang mga mumo habang iniisip na gumagawa siya ng pabor. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron, tapos hinubad ito at maingat na itinupi. Tumayo siya sa gitna ng dining room suot ang kanyang simpleng damit, nakatingin sa babaeng nakasuot ng seda na nasa kabisera ng mesa. Napakahusay ng roast beef mo, Corazon. Malamang gumastos ka ng malaki rito, pero ang isang karne, gaano man ito kamahal, ay hindi nagpapakain sa kaluluwa, kundi sa kayabangan lang. Itinuro niya ang bandehado, na ngayon ay halos ubos na. Ito ay nagpapakain sa kaluluwa,
dahil ginawa ito ng may intensyong magbigay lugod upang magkaisa, hindi upang maghiwalay. Nanginginig si Corazon. Buo ang kahihiyang naranasan niya sa publiko at ibinigay ng may ganitong kaeleganse na nag-iwan sa kanyang walang masagot. Hindi siya makasigaw. Hindi siya makapagreklamo tungkol sa isang panghimagas na pinuri ng lahat. Hindi niya madepensahan ang kanyang diskriminasyon nang hindi lumalabas na siya nga ang kung anong meron siya isang malupit na tao. Sa pagkakataong iyon, nagsalita si James, ang nobyo ni Bea, kalmado, at nag-iisip ang boses niya. Tama po kayo, Tita Maria. Ito ay espesyal, hindi dahil sa kung magkano ito, kundi dahil sa kung ano ang sinisimbolo nito. Tumingin siya sa paligid, naiilang pero tapat. At sa totoo lang, nakakahiya, nahihiya akong kinain ko yung roast beef ng napakasarap habang ang mga magulang mo ay kumakain ng monggo. Hindi ito tama. Ipinatong ni Bea ang isang kamay sa braso ng kanyang nobyo, ngunit dahan-dahan siyang tumango nang hindi tumitingin sa kanyang ina. Tama si James. Napakapangit ng nangyari. Ibinaba ni Arturo, ang biyenan ko, ang kutsara niya. Hinaplos niya ang kanyang mukha gamit ang isang kamay. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob ng 10 minuto. Nawala na ito sa kontrol natin, paos na sabi niya. Tiningnan ng biyenan ko ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang kanyang mga anak, pagkatapos ay ang aking ina, nananatiling nakatayo, hindi natitinag, nanalo sa labanan ng hindi man lang nagtataas ng boses. May nakitang tila kislap ng panik sa mga mata ni Corazon, at pagkatapos ay purong galit, isang walang kakayahang galit. Kaya laban kayong lahat sa akin? Dura ng kanyang boses na halos isang nakakalasong bulong lang. Dahil sa kaunting pulot at saffron? Hindi, Corazon, sabi ng aking ina, at sa unang pagkakataon, nawala ang katiting na tamis sa boses niya. Hindi dahil sa pulot, dahil ito sa respeto o sa kawalan nito. Tumigil siya. Hinahayaang bumaon ang kanyang mga salita. Si Joy ay anak ko. Si Pedro ay asawa ko. Pamilya mo rin sila ngayon. O dapat sana, kung hindi mo ito makita, kung ang nakikita mo lang ay simpleng tao at mga tagalabas, kung gayon, ang problema, Corazon, ay hindi sa amin, kundi sa iyo, at napakalungkot niyan. Pagkasabi nito, kinuha ni Maria ang kanyang telang bag. Lumapit siya sa aking ama na tumayo na rin. Ipinatong niya ang kamay sa balikat nito. Pedro, mahal, palagay ko oras na para umuwi. Nakapag-toast na tayo para sa bagong taon. Tumango ang aking ama. Naglakad sila patungo sa pinto ng dining room. Hindi sila humingi ng permiso. Hindi sila nagpaalam, basta na lang silang umalis. Tumayo ako agad. Sasama ako sa kanila. Joy! Sigaw ni Paulo sabay tayo. Ang mukha niya ay isang maskara ng desperasyon at kalituhan. Humarap ako sa kanya. Ang lalaking mahal ko. Ang lalaking hindi man lang ako ipinagtanggol. Ikaw ang magdesisyon, Paulo. Pwede kang magpaiwan kasama ng espesyal mong karne, kasama ng tradisyon yung itago ang pinakamaganda para sa inyo. O pwede kang sumama sa asawa mo, sa pamilya mo, ang totoo mong pamilya. At nang hindi na naghihintay ng sagot niya, tinalikuran ko ang marangyang mesa, ang mga labi ng hapunan na nagdulot ng gulo, at sinundan ng aking mga magulang na ang magkasabay at nagmamalaking mga hakbang ay umaalingaw-ngaw na sa pasilyo. Umalingaw-ngaw rin ang mga hakbang ko sa marble na pasilyo. Sinusundan ang matatag na mga hakbang ng aking mga magulang. Ang pangunahing pinto ay ilang metro na lang ang layo. Ang malamig na hangin ng gabi ng medianoche ay pumapasok sa ilalim ng pinto. Sa likuran ko, narinig ko ang tunog ng isang upuan na itinulak. Joy, sandali! Boses iyon ni Paulo. Basag. Nagmamakaawa. Tumigil ako. Pero hindi ako lumingon. Tumigil din ang aking mga magulang sa tabi ko. Ipinatong ng aking ina ang malambot niyang kamay sa braso ko, isang pagpapakita ng suporta na ang desisyon ay nasa akin. Narinig ko ang mabilis niyang mga hakbang na papalapit, pagkatapos ay ang kamay niya sa balikat ko, inihaharap ako sa kanya. Namumutla ang mukha niya, sira ang porma, basa ang mga mata. Huwag kang umalis ng ganito, parang awa mo na. Paano mo ba gustong umalis ako, Paolo? Tanong ko, at malamig ang boses ko. Kakaiba kahit para sa sarili ko. Na nagpapasalamat sa'yo? Na nagpapasalamat sa mga magulang mo para sa gabing ito? Isang pagkakamali ito, isang hindi pagkakaintindihan.
Nauutal niyang sabi habang nakatingin sa ibabaw ng balikat ko patungo sa dining room kung saan siguro naroroon ang kanyang ina, tulala sa kanyang pagkatalo. Hindi ito isang hindi pagkakaintindihan, sabi ng kalmado at malalim na boses ng aking ama, si Pedro. Humarap siya at tiningnan kaming dalawa. Ang ekspresyon niya ay may matinding kalungkutan. Isa itong pagpili, Paulo. Pinili ng ina mong hiyain kami at pinili mong hindi ito makita o ayaw mong makita. Hindi ko kaya. Nanay ko siya, bulong ni Paulo. At ang linyang iyon, napakababaw, napakagasgas na, ay nagpakulo sa aking dugo. At pamilya ko sila. Sigaw ko, at ang alingawngaw nito ay tumalbog sa matataas na pader ng pasilyo. At ako ang asawa mo. Nasaan ang naging pagpili mo? Don. Paolo, saang mesa ka umupo? Ibinuka niya ang bibig niya, ngunit walang lumabas na tunog. Tanging pag-iyak sa sakit. Mula sa pinto ng dining room, lumitaw ang bulto ni Arturo. Tila isang talunang lalaki ang biyenan ko. Lumapit siya habang nakayuko ang mga balikat. Pedro, Maria, patawad. Sa totoo lang, isang malaking kahihiyan ito. Si Corazon, minsan ganyan talaga siya, masyadong nakatali sa kanyang mga pamamaraan. Hindi niya ito ginawa na may masamang intensyon. Tinitigan siya ng aking ama. Hindi sa galit, kundi may awa. Arturo, 40 taon na tayong magkakilala. Palagi kang naging mabuting tao, mahina, pero mabuti. Tumigil siya. Ang mga pamamaraang walang laman, Arturo, ay parang walang kwentang balat lang. At ang nangyari ngayong gabi ay hindi lang simpleng pamamaraan, isa itong kalupitan, at hinayaan mo ito. Yun ang mas masakit. Napayuko si Arturo, hindi makuhang salubungin ang tingin niya. Doon na pumunit ang boses ni Corazon sa pasilyo, puno ng lason at desperasyon. Hayaan mo silang umalis. Kung ganyan ang ugali nila, hayaan mo silang umalis, mga walang utang na loob. Binuksan ko ang bahay ko, ang pinakamasarap kong pagkain. Itinago mo para sa sarili mo ang pinakamasarap mong pagkain, Corazon. Pagputol ng aking ina nang hindi nagtataas ng boses, ngunit may linaw na parang kutsilyong humihiwa. Sa amin, tira-tira ang ibinigay mo, at sa anak ko, ang mumo ng iyong pagmamahal. Hindi yan madaling makalimutan o mapatawad. Hinawakan ni Maria ang kamay ko. Mainit at mahigpit ang hawak niya. Tayo na, anak. Sa pagkakataong ito, hindi na ako tumigil. Tumalikod ako. Sinubukang hawakan ni Paulo ang braso ko ulit. Joy. Nakikiusap ako. Tinabig ko ang kamay niya. Kailangan mong pumili, Paulo. Ngayon? Hindi. Bukas. Hindi kapag nawala na ang galit mo. Ngayon, tinitigan ko siya sa mata. Hinahanap ang lalaking minahal ko, pero isang batang takot lang ang nakita ko. Nasa loob ang pamilya mo. Ang sa akin ay palabas na sa pintong ito. Alin ang pipiliin mo? Ang tanong ay naiwang nakalutang sa malamig na hangin ng bukana ng pinto. Tumingin si Paolo patungo sa dining room, kung saan naroon ang ina niya, ang ama niya, ang kapatid niya, ang buong buhay niya, ang mga nakagawian niya, ang kanyang kaginhawaan. Pagkatapos ay tiningnan niya ako, ang mga magulang ko, ang sakuna, ang hindi inaasahan, ang katotohanang nakakasunog sa kanyang mga mata. Wala siyang sinabi. Ang katahimikan niya ang pinakamalakas at pinakamalinaw na sagot na narinig ko sa buong buhay ko. Isang ngiwi ng sakit ang gumuhit sa aking mukha. Tumango ako ng isang beses. Nakikita ko na. Binuksan ko ang pinto. Binalot kami ng malamig na gabi ng Disyembre. Walang niebe, ngunit parang mga patalim ang humihiwa sa hangin. Naglakad kaming tatlo patungo sa sasakyan ng aking ama na nakaparada sa maliwanag na kalsada. Hindi kami nag-usap, hindi na kailangan. Bago isara ang pinto ng kotse, tiningnan ko ng huling beses ang bahay. Maliwanag ang isang bintana ng dining room. Nakita ko ang anino ni Paulo, nakatayo pa rin sa pasilyo, hindi gumagalaw. Pagkatapos, ang anino ni Corazon, lumalapit sa kanya, ipinapatong ang isang kamay sa braso niya, kinukuha siyang muli. Iniwas ko ang tingin ko, pinaandar ng aking ama ang makina. Tila binasag ng ingay nito ang kulong na sumpa ng lagim na kinapapalooban namin. Dumaan kami sa ilang kalsada ng tahimik. Ang mga ilaw ng Pasko, ang mga dekorasyon, ang mga pamilyang nagtatawanan sa likod ng mga malalaking bintana.
Ang lahat ay parang isang pangiinsulto. Ang aking ina ang unang nagsalita. Malambing at pagod ang boses niya. Patawad, anak. Patawad talaga. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Tanong ko. At naramdaman kong ang buhol ng galit at sakit sa aking lalamunan ay naging hindi makontrol na panginginig. Patawad. Dinala ko kayo doon. Inilagay ko kayo sa sitwasyong iyon. Hindi. Matatag na sabi ng aking ama habang pinihit ang manibela. Pumunta tayo dahil pamilya mo siya. O dapat sana, hindi mo kasalanan, na hindi nila alam ang ibig sabihin nun. At si Paulo. Ang tanong ay lumabas bilang isang bulong. Bumuntong hininga ang aking ina, isang malalim at malungkot na tunog. Takot si Paulo. Lagi naman siyang natatakot. Takot siyang biguin ng ina niya. Pero ngayong gabi dapat, ay naging matapang siya para sa iyo, at hindi niya ginawa. At ano na ngayon? Tanong ko, nakatingin sa mga walang taong kalsada. Ang medianoche ay patuloy na nagdiriwang sa ibang mga bahay. Sa amin, tapos na. Ngayon, uuwi tayo, sabi ng aking ama, sa ating tahanan, sa ating mesa, kung saan hindi kailanman inilalaan ang makunat na tinapay para sa mga bisita, at kung saan ang panghimagas, kung gagawin man, ay ibinabahagi sa lahat. Nakarating kami sa kanilang mas simpleng apartment, sa isang hindi gaanong mayamang lugar. Umakyat kami ng tahimik. Pagpasok sa kanilang apartment, mainit, puno ng mga lumang muebles at mga larawan ng pamilya, naramdaman kong bahagyang gumaan ang bigat sa dibdib ko. Isa itong malungkot na bigat, ngunit pamilyar. Totoo, ang aking ina, nang walang sinasabi, ay pumunta sa kusina. Narinig namin ang tunog ng pagtitimpla ng kape. Isinabit ng aking ama ang mga jacket. Wala tayong imported na tsokolate. Sabi niya na may bahid ng kanyang lumang pagiging palabiro. Pero baka mayroong mga polvoron ni Tita Rosa. Hindi ito mula sa pinakasikat na bake shop sa lungsod, pero hindi na rin masama. Napangiti ako sa kabila ng lahat. Isa itong malungkot na ngiti, ngunit totoo. Gusto ko ng polvoron ni Tita Rosa pa. Naupo kaming tatlo sa kusina, sa paligid ng gasgas ng kahoy na mesa. Umuusok ang kape. Nasa lumang lata ang mga polvoron. Walang mantel na lino, walang kumikinang na crystal glasses. Pero doon, sa simpleng mesang iyon, kumakain ng matamis na binili sa isang maliit na panaderya sa kanto, naramdaman ko sa unang pagkakataon ngayong gabi na nasa bahay ako. Ngunit kasabay nito, isang napakalaking puwang ang bumukas sa loob ko. Ang puwang na naiwan ng bulto ni Paulo, na nakatayo sa pasilyo ng mga magulang niya. Pinipili ang katahimikan. Pinipili ang kanyang ina. Pinipili ang komportableng kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan. Ilang oras na lang ay sasapit na ang bagong taon at wala akong kaide-ideya kung ano ang dadalhin nito. Ang alam ko lang, may nasira ngayong gabi na hindi na maibabalik kailanman at ang tunog ng pagkasirang iyon ay ang katahimikan ng asawa ko. Ang paggising sa unang araw ng taon ay mabagal at mabigat. Ang liwanag ng umaga sa buwan ng Enero ay pumasok mula sa blinds ng luma kong kwarto sa bahay ng mga magulang ko na nag-iilaw sa mga kupas na posters noong teenager pa ako. Sa isang iglap, puro pagkalito ang lahat. Pagkatapos, bumagsak sa akin ang mga alaala na parang isang malaking bato ang hapunan, ang dalawang mesa, ang ginintuang pulot, ang katahimikan ni Paulo. Isang malalim at malamig na puwang ang nanirahan sa ibaba ng dibdib ko. Hindi lang ito kalungkutan, ito ay pagkabigo. Ang katiyakan na ang lalaking pinili kong makasama sa buhay ay nabigo sa pinakamahalagang pagkakataon. Ipinakita niya na hindi siya ang katuwang na inakala ko, kundi isang batang takot sa awtoridad ng kanyang ina. Nagbihis ako gamit ang mga damit ko mula kahapon na amoy usok at pigil na tensyon. Lumabas ako ng kwarto. Sa kusina, binalot ako ng amoy ng bagong timplang kape at inihaw na tinapay. Nakaupo ang mga magulang ko sa mesa. Nagbabasa ng dyaryo ang aking ina. Nakatingin lang ang ama ko sa kanyang tasa nang may pag-iisip. Nang makita ako, pareho silang nag-angat ng tingin. "Good morning anak," sabi ng aking ina. "Nakapagtulog ka ba? Kaunti lang po." "Kayo po ba?" "Sapat na," sagot ng aking ama. Paus ang boses niya. "Nag-uusap kami ng nanay mo." Nagsalin ako ng isang tasang kape. Hinahayaang mapaso ang mga kamay ko sa init ng baso. Umupo ako. "Tungkol saan po?"
Tungkol sa'yo. Sa hinaharap mo, sabi ng aking ina sabay tupi ng dyaryo. At sa nangyari kagabi, hindi iyon simpleng kawalan lang ng modo, Joy. Mas malalim pa doon. At hindi iyon nakita o ayaw makita ni Paulo. Alam ko po, ma. Alam na alam ko. Kaya, anong gagawin mo? Tanong ng aking ama, direkta gaya ng dati. Bago pa ako makasagot, ang tunog ng aking cellphone na naka-charge sa kwarto ay nagring ng sunod-sunod na matinis na tunog. Isang mensahe. Tapos isa pa. At isa pa. Tila bumaligtad ang puso ko. Si Paulo. Sigurado akong siya ito. Tumayo ako nang mabilis na natapon ang kaunting kape ko. Tumakbo ako sa kwarto. Sa screen ay umiilaw ang ilang notifications mula sa messenger. Lahat mula kay Paulo. Joy, parang awa mo na. Kausapin mo ako. Patawad. Patawad talaga. Nandito ako sa labas ng bahay ng mga magulang mo. Pwede ba akong umakyat? Pwede ba tayong mag-usap? Hindi kita pwedeng mawala, please. Binasa ko ang mga mensahe ng paulit-ulit. Ang bahagi ng sarili ko na nagmamahal sa kanya. Ang sugatan at umaasang bahagi ay gustong tumakbo sa bintana. Papasukin siya at patawarin ang lahat. Ngunit ang bahaging nakakita sa katahimikan niya, sa pinili niya, ay umurong na malamig at puno ng pagdududa. Bumalik ako sa kusina, hawak ang cellphone na parang isang estrangherong bagay. Si Paulo po, nasa baba siya. Gustong makipag-usap, nagkatinginan ang mga magulang ko. Siya ang kailangang magbigay ng paliwanag, malambing na sabi ng aking ina. Wala kang dapat ipaliwanag. Paano po kung umakyat siya? Tanong ko na biglang naramdaman na parang bata ulit. Bahay mo ito, anak. Palagi, sabi ng aking ama. At hanggang ngayon, siya pa rin ang asawa mo. Nasa iyo ang desisyon. Huminga ako ng malalim, tumango. Paaakyatin ko po siya. Pumunta ang aking ina sa pinto upang buksan ang gate. Naiwan ako sa sala na nakatayo. Nakahalukip-kip na parang naghihintay ng laban. Mabilis at mabibigat ang mga hakbang sa hagdan. Pagkatapos ay lumitaw siya sa may hamba ng pinto. Tila tumanda rin si Paulo ng 10 taon. May malalalim siyang eye bags, gulo-gulo ang buhok, at suot pa rin ang gusot na damit mula sa hapunan. Tiningnan niya ako, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperadong pagkatakot. Paolo, pasok ka! Sabi ko, na hindi magawang palamingin man lang ang boses ko. Pumasok siya. Binati niya ang mga magulang ko, gamit ang naiilang na pagtango ng ulo. Seryoso silang tumango, pero hindi sila umalis. Nanatili sila sa kusina, nagbibigay ng ilusyon ng privacy, pero nandyan pa rin sila, isang tahimik na suporta. Kagabi, panimula ni Paulo sabay lunok. Kagabi ang pinakamasamang gabi sa buong buhay ko. Sa akin din, sabi ko at naramdaman kong bumalik ang panginginig ng boses ko. Alam ko, at kasalanan ko ito, at kasalanan ko. Buong kasalanan ko. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Naparalisa ako. Ang makita ang ina ko na umarte ng ganoon. Ang makita ang nanay mo. Hindi ko alam ang gagawin. Gusto ko lang na matapos ang bangungot. At kaya wala kang ginawa. Sabi ko. At umakyat ang pait sa lalamunan ko. Hinayaan mong hiyain ang mga magulang ko. Nahiyain ako. Alam mo ba kung anong pakiramdam, Paulo? Alam mo ba kung anong pakiramdam kapag ang taong dapat ay proprotekta sa'yo, iniwan ka sa kalagitnaan ng laban? Hindi kita iniwan, pagprotesta niya, ngunit walang puwersa ang boses niya. Iniwan mo ako, sigaw ko, at sumabog na sa wakas ang mga luhang pinipigilan ko. Umupo ka sa mesa nila, kinain mo ang espesyal nilang karne, at hiniling mo sa akin na huwag gumawa ng gulo habang ang mga magulang ko ay ngumunguya ng makunat na tinapay sa isang sulok. Hindi yan pagpanig sa akin. Pagtataksil yan. Lalo siyang namutla, na tila mga pisikal na suntok ang mga salita ko. Hindi ko yun intensyon. Nanay ko siya, Joy. At asawa mo ako, sigaw ko. Pinupunasan ng galit ang mga luha ko. Iyon ang pagpili. At ginawa mo ito kagabi. Ginawa mo ito nang nanahimik ka. Ginawa mo ito nang hinayaan mo akong mag-isang umalis sa pintong iyon. Inilagay ng nanay mo ang kamay niya sa braso mo at nanatili ka roon kasama niya nang wala ako. Napaluhod si Paulo. Hindi iyon romantiko, kundi tila naubusan na siya ng lakas. Inihilig niya ang kanyang noo sa mga binti ko
at nanginig ang kanyang katawan kasabay ng isang tuyo, nakakadurog na hikbi. Patawad. 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 Paulit-ulit niyang bulong na parang isang mantra. Ang tanawin ng kanyang sakit ay dapat na magpapalambot sa akin, ngunit may isang bahagi ko ang tumigas na naging purong yelo sa mahabang gabing iyon. Ngayon ka humihingi ng tawad? Sabi ko, at ang boses ko ay parang sa ibang tao, malamig. Nagsisisi ka ngayon dahil inabot ka na ng mga konsekwensya? Dahil na-realize mong hindi maibibigay sa iyo ng nanay mo ang mga ibinibigay ko? Pero tapos na ang pinsala, Paulo. Hindi na kita makatingnan ng katulad ng dati. Hindi. Lalo na matapos malaman na, kapag naiipit ka, bumibigay ka, na ang katapatan mo ay hindi para sa akin, kundi para sa kaginhawaan, para huwag lang magalit si mama. Nag-angat siya ng ulo. Basang-basa ng luha ang mukha niya. Anong kailangan kong gawin? Sabihin mo sa akin, anong kailangan kong gawin? Kahit ano. Mag-therapy. Lumipat tayo sa malayo. Kahit ano, dapat may ginawa ka kagabi. Binigkas ko ang bawat salita. Isang salita lang. Kahit isang salita bilang pagtatanggol sa ina ko. O kaya ay umupo ka kasama namin sa maliit na mesa. Yun ang dapat mong ginawa. Hindi ngayon. Hindi ngayong huli na ang lahat. Lumitaw ang aking ama sa pinto ng kusina. Seryoso ang ekspresyon niya. Paolo, sabi niya at ang tono niya ay walang panunumbat, kundi walang katapusang pagkapagod. Tumayo ka. Hindi maayos ng pagluhod ang kahit ano. Tumayo si Paulo ng pasuray-suray. Pinunasan niya ang mukha gamit ang manggas ng kanyang polo. Pedro, Maria, hindi ko alam kung paano hihingi ng tawad. Walang silbi ang paghingi ng tawad kapag labis nang nagkulang sa respeto, sabi ng aking ina na lumapit na rin. Ang kailangan naming makita ay gawa. Pagbabago. At kinakailangan niya ng panahon at sakit. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Paulo. Nakatingin sa kanya na tila ba na kay Maria ang mga sagot. Ang ibig sabihin nito, singit ko na biglang nakaramdam ng pagkapagod, ay hindi ako uuwi kasama mo. Hindi ngayon. Nagulat siya na parang sinuntok. Ano? Pero, saan ka pupunta? Dito muna ako sa mga magulang ko. Kailangan ko ng panahon. Kailangan kong mag-isip kung magtitiwala pa ulit ako sa'yo. Kung kakayanin kong mabuhay ng may palaging takot na sa susunod na family gathering, sa susunod na pagtatalo, ay iiwan mo ulit akong mag-isa. Iiwan mo silang mag-isa na itinuturing kang pamilya. Kayo ang pamilya ko. Desperadong sigaw niya. Talaga? Tanong ko, at sa unang pagkakataon ng boses ko ay isa na lang pagod na bulong. Kasi kagabi, hindi halata. Umalis ka na, Paolo. Pakiusap, umalis ka na. Tinitigan niya ako. Hinahanap sa mga mata ko ang anumang bakas ng pagpapatawad, ng kahinaan. Wala siyang nahanap. Tanging ang pader ng yelo na itinayo ko, para hindi ako tuluyang gumuho. Tumango siya ng ilang beses, na tila ba hindi niya makontrol ang paggalaw nito. Tumalikod siya at lumabas ng apartment nang walang sinasabing iba pa. Ang mga hakbang niya pababa sa hagdan ay mabagal, parang kinakaladkad. Nang sumara ang pinto, ang katahimikang pumuno sa apartment ay tila pisikal. Napabagsak ako sa sofa habang nanginginig. Umupo ang aking ina sa tabi ko at niyakap ako. Ang ama ko ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa bintana. Ang hirap no anak, sabi ng ina ko habang hinahaplos ang buhok ko. Pero kinailangan. Binigyan mo siya ng hangganan. Isang hangganan na hindi pa niya nagkaroon kailanman. Paano po kung hindi na siya bumalik? Bulong ko sa kanyang balikat. Kung gayon, sabi ng ama ko nang hindi lumilingon. Kung gayon, hindi siya karapat-dapat bumalik. Ngunit kung babalik man siya, dapat may pagbabago. O hindi na tuluyan. Tumingin din ako sa bintana kung saan nakatingin ang ama ko. Sa kalsada, nakita ko ang nakayukong bulto ni Paulo na sumasakay sa kanyang kotse. Hindi siya agad umalis. Nanatili siya doon na nakapatong ang ulo sa manibela. Nagsimula na ang isang bagong taon at ang aking kasal, ang aking buhay, ay nakasabog na parang mga piraso sa sahig ng kusina ng mga magulang ko, kasama ng mga malamig na tasa ng kape at ang alingawngaw ng mga salitang hindi na mababawi pa. Ang daan sa hinaharap ay hindi sigurado,
Masakit. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa bahay ng mga magulang ni Paulo kagabi, pakiramdam ko ay nakatayo na ako sa sarili kong katotohanan. At ito ay isang lupaing, bagaman masakit, mas matatag kaysa doon. Ang mga sumunod na araw ay parang mabagal na parada ng mga kulay abong oras. Nanatili ako sa bahay ng mga magulang ko. Tumutunog ang telepono ko kada ilang oras. Laging si Paulo. Ang mga mensahe niya ay nagsimula sa desperasyon. Parang awa mo na. Sabihin mo sa akin kung paano ito aayusin, napunta sa pagkabigo. Hindi mo ako pwedeng balewalain habang buhay. At sa huli, naging isang tanggap na katahimikan na lalong nakapagbigay takot sa akin. Kailangan nating mag-usap. Kung kailan ka handa, wala akong nire-replyan, hindi ko alam ang sasabihin. Bawat pag-vibrate ng cellphone ay nagpapaalala salamat na bumasag sa buhay ko. Hindi ako pinilit ng aking mga magulang. Binigyan nila ako ng katahimikan, kape, at tahimik na presensya sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Bumalik ang aking ina sa pananahin niya, ang ama ko sa kanyang maliit na talyer. Nanonood lang ako mula sa bintana, pakiramdam ko ay isa akong multo sa sarili kong buhay. Isang linggo, pagkatapos ng medianoche, dumating ang unang tawag na hindi mula kay Paulo. Galing ito sa landline na agad kong nakilala ang bahay ng mga biyenan ko. Hinayaan ko itong mag-ring hanggang sa mapunta sa voicemail. Ang boses ni Arturo, ang biyenan ko, ay naiilang at nag-aalangan. Joy, si Arturo ito. Pakinggan mo. Gusto sana namin ni Corazon na imbitahan ka sa tanghalian. Ikaw lang mag-isa para mag-usap nang walang tensyon. Pakiusap, pag-isipan mo, hihintayin namin ang tawag mo. Ibinaba niya ang telepono. Hindi niya binanggit si Paulo. Hindi niya binanggit ang mga magulang ko. Isa itong imbitasyon para sa isang pribadong usapan. Duda ko. Nasa tabi niya lang si Corazon. Idinidikta ang bawat salita. Hindi ako tumawag pabalik. Kinabukasan, isang mensahe mula kay Bea, kapatid ni Paulo. Joy, alam kong nasaktan ka. Naiintindihan ko. Pero sinisira nito ang kapatid ko at ang pamilya natin. Pwede tayong magkita. Magkape, para sa ating pinagsamahan. Kailanman ay hindi naging malapit ang loob namin ni Bea. Sibil lang kami palagi. Ang mensahe niya ay tungkol sa pamilya. Muli, ang pamilya nila. Hindi ako sumagot. Subtle lang ang pressure, pero patuloy ito. Isang sapot ng mga nakagawi ang ekspektasyon at lumang katapatan ang sumusubok na balutin ako para pilitin akong bumalik sa kulungan kung saan malinaw at nakabababa ang pwesto ko, kung saan ang pagpapatawad ay isang obligasyon at ang paglimot ay isang birtud. Isang maulang hapon ng Enero, habang pinapanood ko ang pagpatak ng ulan sa salamin, umupo ang aking ama sa tabi ko sa sofa. Sinabi sa akin ng mama mo na tumawag daw si Arturo. Opo, at wala akong balak pumunta. Dahan-dahang tumango ang ama ko. Hindi mo sila matatakasan habang buhay, anak. Hindi kung gusto mong magdesisyon kung ano ang gagawin sa inyo ni Paulo at sa sarili mo. Alam ko po. Pero ang pagpunta doon ng ayon sa gusto nila ay parang pagpapasakop. Parang binibigyan ko sila ng rason. Parang sinasabi ko na isa lang itong mababaw na pag-aaway at hindi sa kung ano talaga ang nangyari. At ano ba talaga ang nangyari? Tanong niya ng malumanay. Hindi ito isang imbestigasyon, kundi isang imbitasyon para bigyan ng pangalan ang halimaw upang maharap ko ito. Huminga ako ng malalim. Nahirapang lumabas ang mga salita. Isa iyong lantarang panghahamak pa. Pinag-isipan. Gustong ipamukha ni Corazon kung ano ang lugar natin. At si Paulo, sinang-ayunan niya iyon gamit ang katahimikan niya. Isang pagtataksil na siguro para sa iba ay maliit lang. Pero para sa akin, napakalaki. Dahil kung bumigay siya roon, saan pa siya pwedeng bumigay? Natatakot ang mga tao, Joy. Takot sa kanilang mga magulang, takot mag-isa, takot sa pagbabago. Hindi niyan binibigyang katwiran ang ginawa niya, pero ipinapaliwanag nito. At paano naman po ako? Paano ang takot ko? Tanong ko at nabasag ang boses ko. Ang takot na makasama habang buhay ang lalaking iiwan ako kapag kailangan ko siya. Ang magkaroon kami ng mga anak at isang araw, danasin ng nanay ko ang ganoong klaseng pagtrato o ng mismong mga anak ko. Hinawakan ng aking ama ang kamay ko. Ang kanyang malalaki at magagaspang na kamay ay nagsilbing angkla. Lehitimo ang takot na iyan. Isang matalinong takot, ngunit hindi ka pwedeng mabuhay dyan.
Kailangan mong harapin ang pinagmumulan nito. Kailangan mo silang harapin. Siya, pati na ang ina niya. Pero dapat sa mga kondisyon mo, hindi sa kanila. Tama siya. Ang pagtakas ay hindi senyales ng pagiging matapang, kundi isa ring uri ng takot. Takot sa huling komprontasyon, sa huling katotohanan. Kinabukasan, tinawagan ko si Paulo. Sumagot siya sa unang ring. Joy. Oo. Magkita tayo para mag-usap. Oo. Sige. Saan mo gusto? Kahit kailan mo gusto. Sa isang neutral na lugar. Sa cafe sa BGC, yung may mga mesa sa labas. Bukas ng 5:00. Pupunta ako. Salamat. Salamat na. Mag-uusap lang tayo, Paulo. Wala nang iba. Sige, mag-uusap lang. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang mga kamay ko. Ang aking ina, na nananahi sa malapit, ay nag-angat ng tingin. Pupunta ka bang mag-isa? Hindi po, sabi ko at nagpalakas ng loob ko ang desisyong ito. Gusto kong pumunta kayong dalawa ni Papa. Hindi sa loob. Sa ibang mesa sana na malapit lang. Para alam kong hindi ako mag-isa. Nagkatinginan ang mga magulang ko. Tumango ang aking ina. Nandoon kami, anak. Ang plaza sa BGC, pagsapit ng 5:00 ng 1 Enero na hapon, ay halos walang tao. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit sa ilalim ng tolda ng cafe at may heater, kaya namang tiisin. Dumating ako ng 10 minutong mas maaga. Pumili ako ng mesa. Umupo ang mga magulang ko sa ibang mesa, ilang metro ang layo, at nagpanggap na nagbabasa ng menu. Dumating si Paulo, nang sakto sa oras. Mas maayos ang pananamit niya ngayon kaysa noong huli kaming magkita. Pero sa mga mata niya ay naroon pa rin ang parehong pagkabalisa. Umupo siya. Isang naiilang nakatahimikan ang namayani sa pagitan namin. Gusto mo ba ng inumin? Tanong niya. Kape lang. Siya na ang umorder. Pagkatapos, pinagsalikop niya ang mga kamay niya sa ibabaw ng mesa. Salamat, at pumunta ka. Kailangan nating mag-usap, Paulo. Ang totoo lang, walang sigawan, walang iyakan. Sige, hindi ako uuwi sa bahay natin. Hindi pa sa ngayon, at baka nga hindi na talaga. Sinabi ko agad ang mga salita, bago mawala ang tapang ko. Sira ang mukha niya, pero tumango siya. Naiintindihan ko. Hindi mo naiintindihan. Dahil hindi mo alam ang dahilan. Para sa'yo, naging nakakailang lang ang hapunan. Pero para sa akin, isa itong lindol na gumuho sa lahat. Nakita kong ang katapatan mo, at ang pananaw mo, kung ano ang pamilya ay iba sa akin. Para sa'yo, ang pamilya mo sa dugo ay banal, kahit malupit sila. Para sa akin, ang pamilya ay itinatayo at ipinagtatanggol. Hindi mo ipinagtanggol ang sa atin. At paano ko ipapakita na nagbago na ako? Paano ko ipapakita na ikaw ang pipiliin ko? Tanong niya, at ang boses niya ay magaspang dahil sa pinipigilang emosyon. Hindi ko alam, Paolo. Trabaho mo yan. Hindi sa akin. Sinabi ko na sa'yo kung ano ang problema. Ang solusyon, ikaw ang dapat humanap. Pero may isang kondisyon na hindi ko ikokompromiso. Ano yon? Ang nanay mong si Corazon. Ang ginawa niya ay hindi isang pagkakamali, kundi isang lantarang pagpapakita ng kapangyarihan. At hanggang ngayon, hindi ko siya narinig na humingi ng tawad sa akin o sa mga magulang ko hanggat hindi nangyayari yon. Nang totoo at walang palusot walang mangyayari sa atin. At kailangan mong maging handa na lagyan siya ng hangganan, malinaw na hangganan, kahit mga hulugan itong magagalit siya. Kahit mga hulugan na hindi ka makakadalo sa lingguhang hapunan nila. Kaya mo ba yon? Tumingin si Paulo sa labas ng kalsada. Ang anino niya laban sa liwanag ng papalubog na araw ay parang mukha ng isang estranghero. Lagi akong natatakot sa di niya pagsang-ayon, sabi niya ng mahina. Sa katahimikan niya, mas malamig pa iyon kaysa sa sigaw niya. Namuhay akong lagi kong hinahanap ang pagsang-ayon niya. Pero kagabi, noong umalis ka, parang naging abong walang kwenta ang pagsang-ayon niya. Hindi kita gustong mawala, Joy, at nagawa ko yun dahil sa kanya. Iyon ang pinakamasamang kapalit na ginawa ko sa buhay ko. Iyon ang pinakatotoong mga salitang sinabi niya sa akin. Hindi iyon isang pangako, isa itong patunay. Ngayon, kailangan mong patunayan na naintindihan mo. Sa pamamagitan ng gawa, hindi mensahe. Paano kung hindi siya humingi ng tawad? Tanong niya habang sa wakas ay nakatingin sa akin.
Kung gayon, ikaw ang magdedesisyon kung anong klasing lalaki ang gusto mong maging at kung anong klasing kasal ang gusto mong magkaroon o kung gusto mo pa ba itong ituloy. Dumating ang waiter, dala ang kape. Ang usok mula rito ay tumaas na parang malamig na kurtina sa pagitan namin. Hindi kita gustong mawala, Joy. Lalaban ako. Gagawin ko kung ano ang dapat. Tumigil siya. Pero kailangan ko ng panahon. Ako din, sabi ko, at kailangan ko ng espasyo. Dito muna ako titira sa mga magulang ko sa ngayon. Huwag mo akong pilitin, huwag mo akong tawagan araw-araw. Patunayan mo sa akin sa pamamagitan ng gawa mo na kaya mong maging partner ko at hindi lang anak ng nanay mo. Yun lang ang hinihingi ko. Tumango siya. Uminom siya ng kaunting kape at umasim ang mukha. Mapait. Sige, tumayo siya. Tila mas matangkad siya o baka mas diretso lang ang tindig niya ngayon. Ibibigay ko ang espasyong hinihingi mo, pero hindi ako mawawala. Ipapatunayan ko sa'yo, sa kaisa-isang paraang may kwenta. Yumuko siya at sa isang iglap inakala kong susubukan niya akong halikan. Pero ipinatong niya lamang ang kanyang kamay nang magaan sa kamay ko sa mesa. Isang mabilis na paghawak. Pagkatapos, tumalikod siya at mabilis na naglakad papalayo sa plaza. Pinanood ko siyang lumayo hanggang sa lumiko siya sa kanto. Huminga ako ng malalim. Sinunog ng malamig na hangin ang baga ko. Ngunit nakaramdam ako ng buhay. Naitanim ko na ang sarili kong bandila. Namarkahan ko na ang teritoryo ng aking dignidad. Ang anumang susunod na mangyari ay hindi na lamang nakadepende sa akin. Nakadepende ito sa kanya at sa babaeng nag-umpisa ng buong bagyong ito dahil lang sa makunat na tinapay at monggo. Lumapit ang mga magulang ko. Inakbayan ako ng aking ina. Okay ka lang? Hindi po. Matapat kong sagot. Pero nakatayo pa rin ako. At ito ang teritoryo ko. Isang malaking bagay na po yun. Naglakad kaming tatlo pauwi sa ilalim ng makulimlim na langit ng Enero. Ang bagong taon ang tunay na bagong taon. Ang puno ng mahihirap na desisyon at masakit na paglalagay ng mga hangganan ay kararating lamang. At sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot na harapin ito. Dahil sa pagkakataong ito, alam kong hindi ako nag-iisa. At dahil natutunan ko sa pinakamasakit na paraan, na minsan, ang pinakamahalagang pagmamahal na kailangan mo ay ang pagmamahal na mayroon ka para sa iyong sarili.